Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang panitikan sa Rehiyon 7 na matatagpuan natin sa gitnang Visayas. Matatagpuan sa tinatawag na geographical heartland ng bansa. Binubuo ito ng mga Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Maburol at bulubundukin ang gitnang Visayas kung saan matatagpuan ang Mount Canlaon at Mount Mandalagan. Makikita rin dito ang tanyag na bulubundukin ng Chocolate Hills. Tinatayang pangatlo ito sa pinakamalaking rehiyon. Bisayang Cebu ang ginagamit na wika ng mga gitnang Visayas. May ilang hanap buhay ang mga taong naninirahan dito, tulad na lamang ng pagsasaka at pangingisda. Ang mga katangian nila ay masinop, matapat, magiliw, matyaga at maasahan. Sa Dumaguete, ang paawit na nobena ay sinasaliwa ng musika ng kalalakihan. Sa Siquijor, ang pista ay pinagdiriwang para isagawa ang kanilang panata. Ang sinulog ay pinagdiriwang sa rehiyong ito bilang isang ritual ng sayaw sa saliw ng ugong ng drum. Lumang kaugalian, pagbibigay ng dote sa nobya bago ang kasalan. Ito ay maaring pagbibigay ng isang kalabaw, 10 sakong bigas o salapi. Pasayaw ang seremonya nila sa kasal na kung tawagin ay alap o alus. Sa Cebu naman ay may isang kilalang laro na kung tawagin ay kulasisi na nilalaro sa mga lamayan ng patay. Dumako na tayo sa panitikan ng gitnang Visayas. Ito ay binubuo ng mga bugtong, tigmo, sanglitanan, salawikain, diwata, kasabihan, ambahan, biyaw, awiting bayan. Narito ang iba't ibang uri ng ambahan: saloma, kanogon, sambotani, balitaw, at tirana. Dula. May mga dula rin silang kinapalolooban ng mga ritual o seremonya tulad ng pag-aanito o pagdiwata. Ito ay seremonya ng ikakasal. Paamalye at kulasisi. Ito ay seremonya ng debate. Pangasi. Ito ay seremonya ng nagiinuman. Noong ika-19 na taon, naging popular ang moro-moro at linambay. Ito ang tawag ng mga taga Cebu sa komedya. Ang mga dulang nagtanghal noong ika-19 ng taon ay ang mga sumusunod: Agustinian at Tolonin Prayas, La Conquista de Cebu 1890, Sinakulo, Tambola at Pastora, Lois Tres Reyes. Tula. Mga pari ang mga unang makata sa Cebu. Nagsisulat sila ng mga tulang nauukol sa relihiyon sa wikang Kastila at Cebuano. Mababanggit sa mga ito sina Padre Jose Morales del Rosario, Padre Alejandro Espina at Padre Emiliano Mercado. Ang mga magasin at pahayagang naglathala ng mga tula noon ay El Boletin de Cebu, pahayagan noong 1886. Ang Suga, pahayagang inilathala ni Vicente Soto Sr. noong 1901 to 1911. Lamdag, 1947 to 1950. Alimyon, 1952 to 1963. Silaw, 1961 to 1964. Nobela. Ang unang nobelang nasulat at nabasa sa Cebu ay Si Teresa noong 1852. Ito ay akda ni Antonio Poveda de la Santissima Trinidad. Ang Kalawasan ni Pilemon Soto noong 1962 ay nobela rin, subalit hindi natapos mailathala sapagkat pagdating noong panahon na iyon ay hindi gaanong pinahahalagahan ang
ang mga mahabang nobela. Bago naganap ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga nobilistang mababanggit ay sina Vicente Rama, Florentino Soco, Natalio Bacalio, Vicente Flores, Angel Elmesio, Vicente Aria, Tomas Hermosísima, Jacinto Alces, Angel Campo, Candido Vasquez at Suplesio Osorio. Ang mga nobelang nabasa noon na lumabas ng dugtungan sa mga pahayag at mga magasin ay Ang Palad ni Pepe, Akda ni Plebiano P. Boquecosa, Ang Anak ni Pepe, isang nobela ng pag-ibig, 1939. Ang mga nobelistang nakilala pagkatapos ng ikalawang digmaan ay sina Martin Abellana, Maxim Ubas, Posto Eugenio, Dina Espina Moore at Hilda Monter. Maikling kwento. Ang mga kwento ay tinatawag na Suglianon ng mga taga Cebu. Mubong Soliganon ang tawag nila sa maikling kwento. Pinadalaga ng tawag nila sa anekdota. Ang maming na akda ni Vicente Soto ang itinuturing na kauna-unahang maikling kwento ng Cebu. Nailathala ito sa Ang Suga na pahayagan din ni Vicente Soto noong July 6, 1901. Ang mga manunulat ng maikling kwento bago magkadigma ay sina Vicente Rama, Nicolas Rapols, Fernando Buper, Sulpicio Osorio, Panteleon Carnedas, Vicente Garces, Marlo Cabigaw, Natalio Bacalao, Florentino Dexon, Rufino Noel at iba pa. Prosa. Ang prosa para sa mga taga Cebu ay yaong mga sinusulat na nauukol sa mga meditasyon, buhay ng mga santa at santo, at mga seremonyang pananampalataya. Tinatawag nila itong binarisbis. Ang mga manunulat na nakilala sa larangang ito ng panitikan ay sina Elas Cabada de Castro, Jose Morales del Rosario, Alejandro Espina, Emiliano Mercado at Juan Alcoseba. Ang kanilang mga nasulat ay nailathala at nabasa sa mga magasin tulad ng Lamdag 1947 to 1950, Alibyon 1952 to 1963, Silaw 1961 to 1964, Bisay 1930. Sanaysay. Gumalaysay ang tawag ng mga Cebuano sa sanaysay. Katulad ng mga sanaysay sa ibang lugar, ang gumalaysay ay nauukol sa mga paliwanag tungkol sa politika, kasaysayan ng kultura, lugar at iba pang kaugalian. Ang mga manunulat ng maikling kwento ay siya ring mga kinilalang manunulat ng gumalaysay tulad ni Vicente Soto, Pilimon Soto, Vicente Rama, Tomas Alonso, Vicente Glore at iba pa. Maraming manunulat na maipagmamalaki sa Rehiyon 7. Sila'y kinakitaan ng talino sa pagsusulat sa iba't ibang larangan ng panitikan. Ang maikling talambuhay ng ilan sa kanila ay ibinibigay upang maging modelo at inspirasyon ng mga kabataang Pilipino. At diyan na po nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat po sa pakikinig.